Good day mga kadigma, isang mapagpalang araw pong muli sa inyo. Welcome back ulit sa ating YouTube channel, Pangaboy TV. So, tagal tayong hindi nakapag-upload ng mga content natin sa ating YouTube channel. Gawa ngang sobrang busy natin. So, ito yung first upload natin na video para ngayong taon. Ito yung kauna-unahang video natin. So, i-share lang natin sa inyo yung ginagawa natin. Balak sana nating i-share sa inyo simula nung nag-uumpisa, pero hindi natin nagawa kasi gawang marami tayong pinagkakabalahan. So medyo busy tayo. Hirap din kasi mag-upload nung video na pagod ka sa trabaho. So ngayon pipilitin natin makapag-upload araw-araw para ma-share natin sa inyo yung mga ginagawa natin. So itong bahay na to, ground zero ito. Simula nung nag-ukay tayo ng foundation. So nagsimula tayo dito, kung maalala ko, mga first week ng December, siguro mga December 4, mga ganun. So yung unang mga kadigma natin dito, nasa apat o 5 lang yung mga labor na naghukay. So pang-5 tayo kasama, 4 na labor tsaka pang-5 tayo. So nagdagdag lang ng tao nung mag kalagitnaan na. So nagdagdagan kami, naging 6 yata o 7. So ngayon full force na tayo. Nasa 12 tayo ngayon. 13 person. Ayan. Ito naglalatag na kami ng beam. Ayan. Ayan na. So bali kung bibilangin natin, nasa 2 months na tayo dito sa project na ito. So yung condition nito 150 by 150, tapos ang lalim niya simula sa natural soil niya 150 din. Ayan. So mang taas ng tambak, nagbabackfill na rin yung ibang kadigma natin ng mga labor. Malalim kasi yung tambak nito, yung loob niya. So nakaangat siya galing dun sa labas ng kalsada, nakaangat siya ng halos 40 cm. So yung backfill natin dito nasa 50 cm dito sa loob. So halos malagyan na rin lahat kasi gawang ginawa natin para hindi na magbili ng panambak. Pinatira na agad natin yung Puso Negro doon para yung pinaghukayan dito ilagay sa labas. Ayun, malapit na ring matapos. Siguro ngayong araw yan matatapos na. So bukas palalagyan na natin ng puting para sa pagli-layout ng rhino wall. So ayan, ito naglalatag na ng mga bakal, tsaka nag-aalay na ng mga formworks. Yan, medyo matagal lang yung proseso nito kasi gawang wala itong plastering, hindi na tayo magpa-plastering. Although sa dati nating mga project, naging mitikuloso naman tayo sa lahat ng project natin. Masyado tayong naging masilan kasi gusto nating ma-achieve yung tamang kapal ng mga plastering. Kapag nag-plastering tayo, nilalagay natin, gusto nating ma-achieve yung standard na mga thickness. Sa atin kasi ang ginagawa ko 2.0 2 cm. So minsan kahit anong gawin ko, kahit sobrang higpit natin pagdating dun sa pagli-layout nung CHB, kasi CHB pa dati yung ginagamit natin. So kapag nasa punto na tayo ng plastering, nagkakaroon ng problema. Kaya ito ganun pa rin yung ginagawa natin. Itong forma dito, ito yung forma dito sa labas. Naglalagay tayo ng tansi, itong tansi na to para sa pag-align. Ito, Call, pasayo ka, Call. Pasayo. Yan, itong tansi na to, nilalagay natin yan. Ang hulog nito galing dun sa baba, sa ilalim, sa floor level ng ground. Inulugan natin yon, tapos nilalagay natin dito. Kasi ito, karamihan talaga sa nagiging problema kapag nagkasana nitong forma na to, nagiging alon-alon siya. So kasi ang rason ng karpintero
okay na yan kasi magpa-plastering pa. So ito, medyo mitikuloso tayo talaga dito. So lahat nung bukol, kailangang ayusin natin. Yung lubog okay lang kasi madadala pa naman sa masilya yan. Yung bukol lang talaga kasi mahirap kapag nag-sander pa tayo, masyadong alikabok. So ito yung ginagawa natin, naglalagay tayo ng hulog galing dun sa baba. Yan, papakita natin sa inyo yung hulog dun para at least may idea kayo. Ayan yung hulog na yun, oh, dun sa may poste yung gumagalaw-galaw. Ayan. Hindi lang mapansin kasi ayan, oh, ayun yung hulog na yun dun. Ayan yun, yan yun. So nilagyan natin yan, tapos ang ginagamit natin, kung mapapansin niyo, ayan, marami tayong nilagay na lock para iwas bukol. Ayan, oh, yan, nakalak yan, full threaded ang gamit natin para sigurado, mabilis baklasin, sigurado tayo na walang bukol yung mga gawa natin. Medyo napinding lang yan ng ilang araw kasi gawa ngang gustong baguhin ng may-ari. So nung huli, nasatisfied naman siya dun sa layout natin, kaya yan na yung na-approve. So tuloy na natin yan, baka bukas papabuhos na natin yan. Bala ko sana ito isasabay ng buhos sa slab yung hagdan natin para lahat sila monolitic. Ang problema lang kasi dito, pag sinabay ko yan, magkakaproblema tayo dito sa mga siding nito. So nag-decide na lang ako na unahin na lang tong hagdan, tapos maglalagay ako dito ng pinaka maliit na lintel beam. Yan, paikot yan kasi parang magkakaroon ng box dito kasi may siding tayo dyan, paikot. So puputulin na lang natin dito sa area na to, putulin natin dito para itong lintel beam na to sasabay na siya dito sa buong kabuuan ng slab, yung slab tsaka mga beam natin. Ayan, yan, backfill na sila, oh. Tapos doon mag-ukay nung Puso Negro, patapos na rin yun. Yan, medyo may katigasan lang yung lupa. Yan, so may extension pa tayo dito, halos 1.5. yan dyan, para dun sa balcony nya. So ito mayroon pa rin dito, diretso yaman ng bubong nya, naka overlap ng 1.5. may mga poste pa tayo dyan na hukayin. So magkakaroon kasi ng dirty kitchen yan dyan. So para magamit natin yung fabrication dyan, fabrication area natin, hindi muna natin ginalaw kasi bubong lang naman yun, dito lang naman sa ground floor yun. So paulin na natin. Yan. So dun sa mga followers natin, sa mga subscribers, maraming salamat ulit. Yan lang po muna sa ngayon. So hanggang sa muli po, mabuhay po kayo at God bless you po sa inyo lahat.